Kani-kaniya ring paghahain ng kandidatura na matatakbo sa local elections. Isa naman sa mga inaabangan ay kung tatakbo ba si detained former Mayor Alice Guo sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Ginanap na ngayon ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa mga lokal na posisyon. Kaninang umaga ay nag-file ang United National Alliance sa pangunguna ni Senator Nancy Binay sa Barangay Valenzuela Community Complex, Makati City. Tatakbo si Senator Binay para sa pagkaalkalde ng Makati City. Nakasuot ito ng katutubong damit bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month. Isinusulong ni Senator Nancy ang paggamit ng local fabric bilang uniforme. Ako, number one sa education. Lagi tayong nagpa-participate pag may hearing sa education, and doon natin nakikita na malaki pa yung dapat habulin, and siguro magandang peg doon sa standard sa education ay yung Makati. Ang ano natin sana maging tahimik, wala masyadong personalan sa pangangampanya. Kasama niya naghain ng COC ang running mate niya na si Monsur Del Rosario para sa Vice Mayor at 4 na tatakbo bilang miyembro ng sangguniang panglungsod. Sa Quezon City, nag-file na rin ng Certificate of Candidacy si Mayor Joy Belmonte sa parehong posisyon bilang mayor ng QC sa Amoranto Sports Complex bandang 1:00 ng hapon. Dumagsa sa labas ng Gate 4 ng Amoranto Sports Complex ang mga supporters ni Belmonte na nakasuot ng puti. Nakadeploy din ng Traffic and Transport Management na QC para sa kaayusan ng mga sasakyan at mga tao sa labas ng sports complex. Nakapag-file na rin sa pagkakandidato si Quezon City 2nd District Councilor Mikey Belmonte na tatakbo muli bilang konsihal sa ilalim ng serbisyo ng Bayan Party na partido rin ni Mayor Joy Belmonte. Sa probinsya naman ng Banban Tarlac, isa sa mga inaabangan kung may paggalaw sa kampo ni dismissed Banban Mayor Alice Guo. Base sa naunang pahayag ng kampo ni Guo, kung si Alice Guo ang tatanungin, gusto niyang tumakbo muli sa Banban. Bagamat dinisqualify na ito ng Office of the Ombudsman, pero pwede pa raw itong iapela sa higher courts. Ayon sa COMELEC ng Banban Tarlac, tatanggapin nila ang paghahain ng COC ni Alice Guo hanggat hindi siya convicted. Tatanggapin namin siya kasi hindi pa naman siya convicted. Ang isang naman kasi, hanggat hindi convicted, walang reason para hindi natin siya tanggapin. Dahil kasalukuyang nakadetain si Alice Guo, papayagan ng COMELEC ang kanyang abogado para magsumite ng COC. Kung babalikan, nakalusot ang COC ni Alice Guo noong nakaraang eleksyon 2022 dahil Filipino ang inilagay ni Guo sa kanyang citizenship. Hati naman ang opinyon ng mga taga-Banban kung sakaling tatakbo bilang mayor si Alice Guo. Kung mapapatunayan man pong guilty po siya, syempre po hindi na po. So, lahat naman po kasi tayo, di ba, pag hanggat di pa naman po nabibigyan ng final judgment is innocent pa rin po tayo. Pabor naman po. Sige po, bakit po kayo paboran? Kasi po simula nung nag-mayor si Alice Guo dito, medyo umunlad naman kunti yung Banban. Ilan sa mga inaasahang magsumite ng COC sila Banban Acting Mayor Eranio Erdi Timbang at ang dating mayor na si Jose Feliciano. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.